chapter 5. Nakita na po natin Genesis chapter 5. Siguro hanggang 24 basahin natin. Nagba-Bible reading ba kayo dito sa Genesis 5? Baka mayroon kayong mga ano rito, mga memory verse sa Genesis 5. Yan. Okay, basahin natin. At ang kaibat nito na verse ay sa Romans 8:28, isa na lang basahin natin doon. Dito muna sa Genesis 5:1 to 24. Basahin natin ang salitan. This is the book of generation of Adam. In the day of God created man, in the likeness of God made he him. And Adam lived 130 years, and begat a son of his own likeness after his image, and called his name Seth. Adam. And all the days of Adam lived were 930, and he died. And Seth lived, begat Enos 807 years, and begat sons and daughters. And all the days of Seth were 912 years, and he died. Enos lived 90 years, and begat Canaan. And Enos lived after he begat Canaan 850 years, and begat sons and daughters. And Canaan lived 70 years, and begat Mahalalel. And Canaan lived after 140. And all the days of Canaan were 910 years, and he died. And Mahalalel lived after he begat Jared 830 years, and begat sons and daughters. And Jared lived 162 years, and he begat an Enoch. And Jared lived after he begat Enoch 800 years, and begat sons and daughters. And all the days of Jared were 962 years, and he died. And Enoch lived 65 years, and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years, and begat sons and daughters. And all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God and took him. And Methuselah lived after he begat Lamech and 782 years, and begat sons and daughters. Dito na sa verse 27, sabay-sabay tayong basahin. And all the days of Methuselah were 169. years, and he died. Okay, sa Romans 8:28. Isa na lang to, ano? Para makatipid tayo, kasi kanina hindi tayo nakatipid. Romans 8:28. Ready, begin. And we know all things work together for good. God, for them who are called according to His purpose. Okay, tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for the passage that we read tonight. Holy Spirit of God, speak to us in a very personal way or very special way, O God. And Holy Spirit, empower the servant. I'm nothing, O God. And make me a blessing, your word tonight, O God. And send us revival, O God, through your word. Forgive our sins, cleanse our heart. And Holy Spirit, we need your guidance and power. And forgive our sins and all these things we ask. In Christ Jesus' name. Amen. So, I hope na hindi ka napagod sa pagbabasa. Amen. Alam ko, itong mga verses ay lagi nating iniiwasan. Parang
Baka mga Kristiyano ay hindi rin nagbabasa sa Genesis chapter 5. Sino ba nagbabasa ng Genesis chapter 5? Si Michael. Ilang beses mo na nabasa? Genesis chapter 5. Kaya pinabasa ko sa inyo yan para pag may anak kayo, dyan na lang kayo kukuha ng mga pangalan. Amen. Amen. No, mahaba. No? Kaya kahit marami kayong anak, hindi kayo mabusan ng mga pangalan. Wow. Amen. Pero makita natin sa ating binasa, mga kapatid, kaya ng purpose dyan, bakit ating binasa? Mapapansin natin doon na namuhay sila ng mahabang panahon. 930, 920, 910, almost 900. Ang pinakamahaba nating binasa ay si Methuselah. He lived 969 years. Amen? Maganda, no? Pag mamuhay ka ng gano'n, no? Every year, no? 1 souls ang ma-win mo. 969 ang ma-win mo. Isang taon lang ang i-win mo sa Panginoon. Kaya yun. Ang title ng mensahe natin ngayon, dito, ay Living and Die with Purpose. Yan. Living and die with purpose. Amen. Makita natin, napakahaba ng kanilang buhay. Pero tandaan natin, kahit gaanong kahaba ang buhay natin, darating ang kamatayan. Kaya nga, living and die with purpose. No. Nung last, kailan ba tayo pumunta sa funeral? Isang kaibigan nating pastor, Baptist pastor, ang kanyang wife ay namatay. I think 47 years old lang. Kasi binasa ko yung kanyang yung kanyang born, 1975. Ibig sabihin, 47 years old siya ay namatay. At nilibing kahapon. Punta kami ng Tuesday doon. Yan sa Dasmariñas. No? Namatay ang kanyang Mrs. Pastor's wife. 47. Ito, makita natin sa ating binasa kanina. Mga mahaba ang kanilang buhay. Amen. Ang sabi rito ng ating Romans 8:28, for we know all things work together for good to them that love God according to His purpose. Kaya living and die with purpose. Amen? Maganda ang mahabang buhay. Mas maganda, mahaba ang buhay, may purpose. Kahit maiksi ang buhay, basta may purpose. No? Pero kung gaano kahaba ang purpose, ay namuhay naman tayo na walang purpose. Makita natin sa ating binasa, sa ating binasa kanina, yung bigat, live, ang kasunod, die. Live and die. Live and die. Hanggang doon pa yan sa dulo. May dire-diretso pa yan. They live and die. Sila ay namuhay at namatay. Amen. Kaya yun, mga kapatid. Pero pagdating doon sa verse 21, Enoch lived. In chapter 5, verse 24. Enoch walked with God. Yan. Enoch were 365 years. 365 years. And Enoch walked with God. And he was not, for God took him. Amen? Kakaisa ito, Napakarami, pinanganak, namatay. Pero ito, pinanganak, hindi na namatay, kinuha na ng Panginoon. Amen. Napakarami, Napakahaba ang kanilang buhay. They live and die
they live and die. But when it comes to Enoch, Enoch walked with God and he never died. Amen. Oh. Kaya nga maganda, no? Living and die with purpose. Don't die without purpose. Napakahaba ang ating panahon sa lupa. Pero namuhay tayo na walang purpose. Di bali, maiksi ang buhay natin dito sa lupa. Pero ay hindi natin sinayang ang ating buhay. We live with purpose. Amen. Yan ang purpose natin kanina kung bakit natin binasa ang napakahabang mga verses. Because mapansin natin, they live and die, they live and die, they live and die. Wala nang account. Nung sila ay nag-serve sa Panginoon, nag-walk sa Panginoon, but they live and die, they live and die, live and die. Don't live and die without purpose. Kasi hindi tayo namuhay rito na walang purpose. Sabi ni Paul, for we know all things work together for good to them that love God according to His purpose. Amen. Kaya magtanong tayo sa ating sarili, bakit tayo nandito? Oh. Nag-i-exist tayo. Dati wala naman tayo dito sa mundong ito. So lahat ng bagay dito sa mundo, nilalang ng Diyos, may purpose. Amen. Nandito tayo, nilalang ng Diyos na tao. Imagine, nilalang ka ng Diyos na tao. We have no right to say, Lord, pag ako nilalang mo, gawin mo akong tao, gawin mo akong lalaki, gawin mo akong babae. Wala tayong karapatan yan. Ibig sabihin, it is desired of God. Yan po ay pasya ng Diyos na ginawa kang tao. Hindi ka ginawang hayop o di kaya mga insekto. Hindi ka ginawang langgam para pag nadaanan ka, pisa ka. Oo. Hindi ka ginawa ng ipis. Pag nakita ka, sinilas ang labas mo. Sinilasin ka. Amen. Napaganda. Nilalang tayo ng Diyos na tao. Very special. He created all things. Ang sabi niya, He created heaven and earth. It was good. He created the rivers and the sea. It was good. He created mountains and the sea and fishes. It was good. But when it comes to man, God created man. And God said, it was very good. Amen? Biro mo yan. Very good. Amen? Pag nakakapasa ka sa klase, sabi ng teacher, very good. Ang tuwa-tuwa mo na. Amen? Nakakatuwa. Because God created, designed, and it is desired of God. Sinadya ka ng Diyos na gawing tao. Amen. And God created us in His own image. Amen. Ayan, napaganda. God created us special. Anong sabi niya sa Psalm 8 verse 4? What is man, thou art mindful of him, and the son of man, that thou visitest him. Amen? What is man? Ano ba ang tao? Nilalang, thou art mindful of him. Na iniisip ka ng Diyos na gawin kang tao. Amen? Hindi ka ginawa ng Diyos na ikaw ay mag-araro ka sa initan at kaayaw mo nang maglakad, papaluin ka ng magsasaka. Hindi ka nilalang ng Diyos na kabayo. Sa Divisoria, may kabayo dyan na may kalisa. Oo. Isang ang kabayo ay may pasahero. O may kalisa. Yan ang uso dyan sa Divisoria. Nang may pasahero na, ang kabayo ay napagod. Dumuluhod na ang kabayo. At nainis ang, yung kutsero. O yung pinalo niya na pinalo ang kabayo kasi ayaw na tumayo. Hanggang mamatay. Amen. Kaya salamat, hindi tayo ginawang kabayo. Amen. Pero makita natin kapatid, what is man? Thou art mindful of him.
that thou visitest him. Sino ba tayo na alalahanin ng Diyos, na nasa isip ng Diyos, iisipin ka ng Diyos? Sino tayo na isipin pa ng Diyos? What is man? Thou art mindful of him. Amen. Minsan hindi natin iniisip ang Diyos, pero ang Diyos nasa isip ng Diyos tayo, kapatid. What is man? Thou art mindful of him. And thou visitest him. Biro mo yan? Visitest him. Oo. Inaalala ka, kinakamusta ka, binibisita ka. Amen. At kinakamusta ka, anong ginagawa mo, Brad? Anong ginagawa mo, sister? Amen. Dadalawin ka ng Diyos. Amen. Visitest him. Amen. Kaya mga kapatid, no? Nakita natin, God created us for a purpose. Amen. We are created us. Amen. Nilalang tayo ng Diyos. For what? May purpose. To have fellowship with Him. Amen. Para mayroon siyang kausap. Amen. Kaya nga, mahalaga ang ating prayer meeting kasi it's the time to fellowship with God. God created us to fellowship with Him. And we fellowship with Him. Through prayers, we talk to Him. Amen. Kaya natutuwa ang Diyos na kinakausap natin lagi siya. Kasi yan ang design ng Diyos sa atin na lagi natin siyang kausapin. God is interested to you. God is interested to talk to you. Amen. Hindi siya nagsasawa na kausapin natin siya. Humingi tayo sa Kanya ng ating pangailangan. Hindi siya nagsasawa. Amen. Yan ang design ng Diyos sa atin to fellowship with Him. Amen. Nung nilalang ng Diyos ang tao, nilalang niya ng Diyos ang tao ay isang lalaki. God created man, Adam. At nakita ng Diyos sa Adam, kailangan ito may fellowship. Binigyan niya ng woman. Amen. Kaya pagtulog ni Adan, yan, no, kumuha ng tadyang ang Panginoon kay Adan at ginawang babae. At pagkagising niya, ay mayroon na siyang partner. Amen. May partner na. Kaya gusto natin magkaroon ng partner. Ang Diyos ang pumili. Tulog ka lang, pagising mo. May partner ka na. Meron sabi sa akin, Pastor, nasobrahan ako sa tulog. Wala pa rin hanggang ngayon. Kaya hilingin natin sa Diyos. Amen. Kaya makita natin sa ating binasa, no? Don't live and die without purpose. Makita natin sa binasa, James 5, they lived 930, 910, 920, and died. They died without purpose. Ang pinakahaba na namuhay ay si Methuselah, 969 years, and died. Kaya kahit anong haba nating buhay, kapatid, darating sa atin ang kamatayan. Kaya live and die with purpose. Kailangan wag nating sayangin ang ating buhay. Kaya umatin tayo ng conference kahapon, involvement ministry conference. Ministry involvement para ang ating buhay ay hindi masayang. We live and die with purpose. Oo. Huwag nating gayahin ang binasa natin kanina, born and die, born and die. Tayo ay pinanganak, dumaan lang sa lupa, walang nangyari sa ating buhay, hindi man lang tayo nakapaglingkod sa Diyos. We are born and die. Nakakalungkot naman yan. Nakamatayan. Amen? Di bali, maigsi ang buhay. Basta tayo ay utilize our life to serve God. Tanda natin, we serve or not serve. Maglingkod ka.
mamamatay. Hindi ka maglingkod, mamamatay rin. Mas maganda, mamamatay ka na naglilingkod sa Diyos. Ano? Living and die with purpose. Amen? Kaya maganda si Enoch, live with purpose. He walked with God 365 years walking with God. Amen. Tayo, 5 years pa lang. Oo. Ay tumabingi na ang ating lakad. Oo. 30 years, 10 years, ating church ay 10 years, 11 years pa lang. Pero marami na ang tumabingi ang lakad. Oo. Huwag tayong mamatay na dadaan lang sa mundo na parang wala lang. Oo. Kailangan dadaan tayo dito sa lupa na mayroong nangyayari, mayroon tayong ginawa para sa Panginoon. Amen. Kaya sa ating pinag-aralan nandito ay dapat mamuhay tayo at hanggang kamatayan na mayroong purpose. Amen. Maganda sa Kristiyano, mabuhay ka at mamatay, may purpose. Kaya nga sabi ni Paul sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Bakit gain? Because Paul lived and died with purpose. Amen. Maganda nga sa Kristiyano. Amen. Namatay ka na, nagsusulwining pa. Amen. Now, mayroong isang lady ay na-discourage. Sabi niya, nagsishare siya sa kanyang mga kamag-anak, walang tumanggap sa Panginoon. Sulwining niya sa kanyang mahal sa buhay, walang tumanggap sa kanya. Walang tumanggap sa Panginoon. No. Namatay siya, mga kapatid, na siya ay nabigo. Pinag-pray niya po ang kanyang mga mahal sa buhay. Naisa-isa niya ipag-pray sa Panginoon. Mga hindi tumanggap sa Panginoon, pinagpipray niya na hindi siya mawala ng pag-asa na itong taong ito ay isang araw tatanggap sa Panginoon. Amen? Pinagpipray niya. Halos gabi-gabi pinagpipray niya. Yung babae niya namatay. Oo. Ang babae niya namatay. At nagkaroon ng funeral service. At lahat ng kanyang pinagpipray nandoon sa listahan, nandoon sa presensya, sa funeral service. Amen. On that moment, naligtas. Yung kanyang mga mahal sa buhay na kanyang pinagpipray. Amen. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Don't live and die without purpose. Amen. Lahat ng bagay may purpose, kapatid. Niligtas ka ng Diyos para may purpose at nilagay ka sa tamang simbahan dahil may purpose ka, mga kapatid. May purpose ka. Kaya mga kapatid, no? Don't waste your life. Live and die with purpose. Amen. So makita natin, living and die with purpose. Amen. Makita natin, sa number 1, makita natin, the people of purpose. The people of purpose. Ang mga tao na may purpose. Amen. Ang sabi ng Romans 8:28, for we know all things work together for good to them that love God. No? The people of purpose is the people who love God, who called by God. Amen. Yan ang mga tao na may purpose. Ay ang mga tao na nagmamahal sa Panginoon. Amen? Nagmamahal. Sabi ng Romans 8:28, for we know all things work together for good to them that love God. Amen? To love God. Amen? Big sabihin, kapatid, all things work together
for good. Amen? Ang may purpose ay ang mga tao na nagmamahal sa Diyos. Amen. Kaya ang kausap ni Paul dito ay ang mga Kristiyano na nagmamahal sa Diyos. Oo. Kung mayroon ka mang ma-in love, dapat ma-in love ka sa Diyos. Amen. Kasi may purpose ang Diyos pag na-in love ka sa Panginoon. Kaya huwag tayo magkamali sa in love. Ma-in love tayo dapat sa Panginoon. Because all things work together to them that love Him. God's work, all things, for a purpose. Amen? So makita natin, this verse that we read in Romans 8:28, this verse is not for everybody. This verse, this promise is for the people have purpose, is the people love God. Yan. The people who love God. Mga taong naligtas at minahal nila ang Panginoon. Amen? At hindi lang basta naligtas, kapatid, nagmamahal sa Panginoon. Amen? Bakit kailangan natin mahalin ang Diyos? Sabi ng 1 John 4:19, we love Him because He first loves us. Siya ang una nagmahal sa atin. Amen? Love God. No? Sabi ng Romans 8:28. And called by God. Sa Romans 8:28. Ang sabi diyan, and to them who are called. Amen? Napaganda, no? Hindi ka lang iniligtas ng Diyos, minahal mo ang Diyos, at tinawag ka pa ng Diyos. Amen? According to His purpose. Amen? Tinawag ka pa ng Diyos sa Kanyang purpose. Amen? Kaya sabi niya, all things work together for good. To whom? Called by God. Who are called according to His purpose. Amen. Kaya nga, all things work together for good. For we know all things work together for good. Amen. Bakit natin sa verse na ito, ay si Pablo ay nakaranas ng mga kapigatian problema. Amen. In verse 26, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. Know not what we should pray for as we ought, but the Spirit maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Amen. Si Pablo ay nakaranas ng mga infirmities. Kapigatian, kahirapan, problema, pagsubok, kapatid. Kabigatan. Ay nakaranas si Pablo. Amen. Yan po, Kaya yun, mga kapatid, ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kapatid, hindi po yan aksidente, hindi po yan insidente lamang, kapatid. Yan ay kasama sa purpose ng Panginoon. May dahilan ang Diyos dyan. Kaya hindi lahat na nangyari sa buhay natin ay naging maganda. Hindi lahat ng nangyayari sa ating buhay ay naging masaya. Naging mapayapa. Amen? Nandyan yung masama. For we know all things work together for good to them that love God. Sabi ni Paul, kasi si Pablo ay nakaranas ng mga bagay, mga infirmities, mga persecution, trials in life. Evil things happen in the life of Apostle Paul. Kaya hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay naging masaya. Amen. Hindi naging mabuti.
Amen. Kaya yun, mga kapatid, hindi ka matutuwa. Hindi ka maging masaya. Meron diyang iiyak ka. Amen. Nandyan na malungkot ka. Nandyan na ma-depress ka. Amen. Kaya anumang nangyayari sa buhay natin, kapatid, mayroon hindi maganda, mayroong mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, kapatid. May mga bigat tayong dinadala sa ating buhay. Tanda natin, God work out all things together. Amen. God's work. He work out all things. Ibig sabihin, nagtatrabaho ang Diyos sa mga bagay na nangyayari sa atin, maging mabuti, maging masama, maging mabigat ang ating pakiramdam, mga kapatid, ay mayroong purpose ang Panginoon. Amen? Nagtatrabaho ang Diyos diyan. Pinayagan niya ang mga bagay na mga masasama, mga problema, kabigatan, kapatid, na nagbabagabag sa atin, kapatid. Yan po ay may purpose ang Diyos. Ang sabi niya, for we know all things work together for good. May mga masasama na nangyayari sa buhay natin na hindi tayo maging masaya. Pero tandaan natin, pag ikaw nagmamahal sa Panginoon, yan po ay for good. Ikabubuti natin, kapatid. To them that love Him. Amen? The people of God. The people called by God. Naligtas, kapatid. Amen? Tinawag ka ng Diyos. Amen? Baka tinatawag ka ng Diyos o tinawag ka na ng Diyos, pero tayo ay lumilihis sa Panginoon. No? Lumilihis tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi tayo dumidiretso sa Panginoon, mayroon tayong kaliwa, kanan ang direksyon natin, kapatid. Tumatagilid at nagwiwindang ang ating buhay, kapatid. Salamat, mayroon tayong salita ng Diyos. Amen. Na para tayo ituwid ng ating mga lakad. Amen. Kaya may mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda. Tanda natin, maging matatag lang tayo, kapatid. Ang sabi ng Joshua 1:7, ang sabi ng Joshua 1:7, be strong and be courageous, observe to do according to all the law. Turn not to the right or to the left. In Joshua 1:7. Amen? Huwag kang umiwas, huwag kang lumihis sa salita ng Diyos. Huwag kang umiwalay sa salita ng Diyos. Don't turn to the right, turn to the left. Go straight with the Word of God. Be strong, maging matatag ka lang, at very courageous. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, we need to be strong and very courageous. Harapin natin ang mga bagay na hindi maganda na nangyayari sa ating buhay dahil may purpose ang Diyos sa atin. Amen? Huwag ka lang lumihis, huwag ka lang lumayo, huwag ka lang kaliwa at kanan, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos dahil may purpose pa siya sa buhay natin, kapatid. Huwag ka lang humiwalay sa Panginoon. Kaya nga sabi niya sa verse 8, the book of the law shall not depart out of thy mouth. Huwag kang mawalay sa salita ng Diyos. Huwag mong ilayo ang sarili mo sa salita ng Diyos. Don't isolate yourself from the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos, yan po ang guide natin. Yan ang nagagabay sa ating buhay, kapatid. Salamat, mayroon tayong naririnig lagi na salita ng Diyos. Every time you come to this church, you hear the Word of God. Kasi ito po ang guidance natin sa tamang daan, sa tamang landas. Ililid ka ng Diyos kung saan na lugar na ikaw pagpalain ng Diyos.
Amen? Sabi ng Joshua 1:8. No? Thou shalt make thy way prosperous. Ituturo ng salita ng Diyos ang daan ng masaganang daan. Prosperous, masayang buhay. Prosperous. Kasi ang prosperous, ayan ay masayang buhay. No? Ang prosperous ay hindi lang na marami kang pera. Marami ang mga tao na maraming pera pero hindi sila masaya. Maraming mga tao ang naging successful sa kanilang buhay. Successful sila sa kanilang career, sa kanilang business. Successful sila. But, sabi ng Biblia, kung tayo ay huwag lumihis, straight tayo sa salita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, thou shalt have good success. Bibigyan ka ng Diyos ng good success. Amen. Na-preach ko na rin yun, no? Good success. Yan po, mga kapatid. Huwag lang tayo lumihis. Meditate day and night. Amen. No. Delight from the Word of God. Maging masaya ka. Ma-in love ka sa salita ng Diyos. Meditate day and night. Huwag kang magsasawa, magbasa, mag-aral, mag-devotion, mag-meditate ng Word of God. Amen. Kung mayroon man tayong magbabad ng ating sarili, ibabad mo na ang sarili natin sa salita ng Diyos. Soak yourself with the Word of God. Magbabad ka na sa salita ng Diyos. Yan po ang magdadala sa atin sa masaganang buhay. Masayang buhay. Amen? Huwag tayong magbabad, huwag tayong mag-meditate sa mga cellphone natin na kung saan-saan na tayo nakakarating. Amen? Huwag kang magpupuyat sa mga chat ng iyong mga friend or boyfriend. Magpuyat ka sa pag-chat-chat sa ating Panginoon sa panalangin. Feel in love with God. Amen? Kaya mga kapatid, bakit? Kasi pag in love ka sa Panginoon, may purpose ang Diyos sa iyo. The purpose of God, no, to those people who love God and called by God. Amen? Kaya yun, mga kapatid, no? The people of purpose is the people who love God and called by God, committed to serve God. Amen. Yan ang mga tao. The person of purpose. And number 2, for we know all things work together for good. Amen. For we know. Number 2, to know the purpose. Alamin mo ang purpose ng Diyos. Bakit ka naligtas? Bakit ka nilagay ng Diyos sa simbahan? Bakit hanggang ngayon, you are still alive today? Bakit ka pa nabubuhay? Bakit tayo nabubuhay pa? Kasi everyday, marami ang namamatay. Pero bakit we are still exist today? We are still alive today. And we should know the purpose. May purpose tayo. Makita natin, kapatid, sa ating binasa kanina. They'll born and die, no purpose. Wala na silang purpose. Namuhay sila, kain, tulog, trabaho, and died. For how many years? 900 years. More than. Work. Trabaho. Gising sa umaga, pasok sa trabaho, uwi sa gabi, tulog. Pagkatapos ng tulog, gising ulit madaling araw at punta ulit sa trabaho for 900 years. And die. They live and die without purpose. Yan ang pinakakalungkot na buhay ng isang Kristiyano. Kung tayo na buhay ng mahaba sa lupang ito na wala ka namang purpose. Amen.
nakapahaba, binagbigyan ka ng Diyos ng mahabang panahon, ay hindi mo malang ginamit ang ating buhay. Marami kang sinayang na buhay. Amen. Ganon. Kaya lagi kong sinasabi, pag wala kayong ginagawa, maghanap kayo ng gagawin. Pag hindi kayo busy, maghanap kayo ng gagawin para kayo maging busy. Amen? Kaya lagi ko sinasabi, sa mga kasama ko rito, magbihis na kayo umaga. Kasi, lagi tayong may lakad. Kung wala tayong lakad, gagawa tayo ng mga lakad. Kung wala tayong appointment, gagawa tayo ng appointment. Kung wala tayong gagawin, gagawa tayo ng gagawin. Kaya mag-ready na kayo araw-araw. Kasi mayroong pinapagawa ang Diyos sa atin. Amen? Know the purpose of God, for we know. Sabi ng Biblia, Romans 8:28, take note that. For we know, we should know the purpose of God. Amen. Kahit ano ang nangyayari sa buhay natin, kapatid, we should know the purpose. Bakit inaalaw ng Diyos sa akin ito? Nangyayari ito sa buhay ko. Ang hirap naman ito. Mga kapatid, lahat ng bagay na nangyari sa atin, kahit hindi masaya yan, kapatid, may purpose ang Panginoon dyan. Amen. May purpose. Know the purpose. Kasi ayaw ng dyablo na matupad ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Kaya nandyan ang dyablo, hadlangan ka. Amen? Kaya may mga mabibigat na nangyari sa ating buhay. Bakit ganon, kapatid? Know the purpose of God. Amen? The things happen to us, evil things, good things, kapatid, ay we should know the purpose. Because God reveals His will to you. Amen? God something revealed to you. Mayroon siyang gustong, mayroon siyang ninanais sa iyo. No? To know. God wants to know God's revelation. May gusto siyang ipapahiwatig sa iyo. No? God reveals His plan, His purpose to you. Sa mga nangyayari, ito ang tandaan natin bilang anak ng Diyos. Pag may mga masasama na nangyayari sa buhay natin, kapatid, ay bilang anak ng Diyos, we need to have a discernment to know ano kaya ang purpose ng Diyos dito. Ano kaya ang purpose ng Diyos sa ganito. Nung isang araw, siguro mga 2 weeks ago, umaatras yung Innova. Tuloy-tuloy ang atras. Inatrasan ng isang kotse. Nasira ang bumper. Naku po. Tapos pinababayaran ang buong bumper. Nasira-sira na, matagal na, pero pinababayaran pa. Because sige, mag-usap na lang tayo sa barangay. Yan nga. Nag-usap kami. Pero bago tayo mag-usap, yan ay mga material lamang na mga bagay. Wala akong pera pambayad dyan, pero ang Diyos may pambayad. Huwag kayong mag-alala. Yun. Sa madaling salita, doon kami sa Kagawad, siniran ko sila ng salita ng Diyos. Ito po ang purpose niyan kung bakit naatrasan ang iyong kotse. Kasi kayo dapat makilala sa Panginoon. You need to be saved. Pag kayo tumanggap sa Panginoon bilang tagapagligtas, hindi sayang ang aming babayaran. Tumanggap yung dalawa, kapatid, sa Panginoon. Kaya sabi ko,
tatawag na lang kayo. Oh. Bigay namin ang telephone number. Oh, yun, binigay namin ang telephone number. Kaya pinagpipray ko na hindi na sa tatawag. Ang purpose doon, kapatid, maligtas yung dalawa. Sabi ko, for what shall a prophet a man if he shall gain the whole world? Kahit buong kutsi na yan, hindi kayang kapalit yan ng inyong kaligtasan. Na isang araw, darating sa inyo ang kamatayan, mayroon na kayong buhay na walang hanggan, pati si kagawad na ligtas. Amen. Kaya hindi niya na naisulat ni kagawad kung anong aming kasunduan. Nalangin na kami, closing prayer. Sige, God bless you, kapatid. Nag-uwian na kami. Kaya panalangin na lang yun, hindi tatawag. Amen. Kasi sabi niya, after 2 weeks, tatawag. Kasi nagtawad ako, sabi ko, mga 2 buwan, pwede ba ko hulug-hulugan ko yan mga 2 buwan? Ay, hindi naman, mga 2 linggo lang. Sige, sabi ko, 2 linggo lang. Kaya ang usapan namin, 2 linggo. Hindi 3,000, 2 linggo. Amen. Kaya makita natin, kapatid, to know God's revelation. May mga nangyari na masama, pero may purpose ang Diyos. Amen. Masama ang loob. Amen. Kasi hindi pa natapos yung pinturahan yung isa, dumating na naman ang isa. Kaya mga kapatid, we need to have discernment. Tanungin agad natin, kapatid, bakit nangyari ito? Ang sama. No. Amen. Baka may purpose ang Diyos sa atin. Amen. May purpose ang Diyos sa atin. Bakit ganito? Tanungin kagad natin ang ating sarili. Amen. Baka tayo ay lumalayo na sa kalooban ng Diyos. At may i-reveal ang Diyos sa buhay natin. Because the Bible is God's revelation to man. Nandito po ang salita ng Diyos. Ang sabi natin buksan natin sa James 1:22. Kaya pag may mga bagay na nangyari sa atin, may revelation ang Diyos. May pinapakita ang Diyos sa atin. 1:22. Tama yan. Verse 23. Yan lang. For any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Amen. Yan. Glass 23. Yan. A hearer of the word and not a doer is like unto a man beholding his natural face in a glass. Yung glass, mirror. Amen. Ang salita ng Diyos ay mirror, glass. Oo. Pag tumingin ka sa glass, makita mo ang iyong sarili. Amen. Kaya hindi lang dapat makita natin ang iba. Magsalamin tayo para makita lagi natin ang ating sarili. Kasi kalimitan, nakikita natin ang diferensya ng iba. Naging perfectionist tayo sa iba, hindi natin tinitingnan nating sarili. Minsan-minsan, tingnan din natin ating sarili. Sa salamin. Kasi ang salamin, yan po ay salamin ng salita ng Diyos. The Word of God is a glass, is a mirror, kapatid, to reveal ourselves. Amen. No, magsasabi yan kung tayo ay mayroong dapat ayusin. Amen. Sasabihin niya, mayroon tayong mali. Ituturo sa atin ang mali para ayusin natin, kapatid. Ituwid natin ang ating pagkakamali. For we should know the purpose of God. All things work together for good. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, kapatid, mayroong nire-reveal ang Diyos sa atin. Amen. Oh. Mayroon siyang signal sa atin. Para hindi tayo matuluyan bumagsak, hindi tayo matuluyan malugmok, kapatid.
at mapapahamak ang nais ng Diyos. Inireveal niya ang mga bagay, pinapakita niya ang mga bagay sa pamagitan ng mga masasama na nangyayari sa buhay natin. Ipapakita niya sa atin ang sa salamin, kapatid. Ang salita ng Diyos is the mirror or glass, kapatid, para ang magsasabi ang salaming ito, mayroon tayong dapat ayusin. Amen. Sasabihin niya, mali ang iyong desisyon, mali ang iyong ginagawa, hindi magsinungaling ang salita ng Diyos. Salamin yan eh. Amen. Sasabihin niya yan, na yan, mapapahamak ka dyan, masisira ka dyan, kaya sasabihin niya. Amen. Kaya may mga nagre-rebuke sa atin ang salita ng Diyos. Amen. Kaya huwag tayong magalit sa pastor, sa preacher, na stand behind this pulpit and to preach the Word of God. Nothing but the Word. Amen. Kasi sinasabi ng salita ng Diyos kung ano ang salamin. Ang nakikita sa salamin. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang mga preacher ay mga ngaral lamang yan. Kaya lagi natin sinasabi, what the Lord said, God said. Amen. What the Bible says. The Bible says, open your book. In the Bible, puro Biblia ang ating binubuksan. Lahat po ng ating sinasabi, always back up with the Word of God. Amen. Yan sabi ng 2 Timothy 3:16. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof. Amen. For doctrine, ituturo sa atin ang tamang katuruan. Praise God, kapatid. Nakasumpong tayo ng tamang katuruan, kapatid, because of the Word of God reveals in us. For reproof. Tingnan nyo sa 2 Timothy 3:16. For reproof. Sasabihin niya sa atin ang mali. Amen. Sasabihin niya ang mali. Reproof. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, salamin. Sasabihin niya kung ano ang nakikita sa ating sarili. Kaya wala tayong maikubli sa Diyos. Amen. Nandyan ang katotohanan sa salita ng Diyos. The reproof. Ipakita niya ang mali. No? The Bible is truth. God is our mirror. The Word of God is the mirror. Parang sasakyan. Amen. Pag hindi ka tumingin dyan sa side mirror, yan, maatrasan mo yung kotse. Amen. Kaya nandyan yung side mirror. May back mirror. Amen. Para alam mo kung ikaw ay mapapahamak na. Amen. Kitang-kita yan sa salamin. Reproof. Ano pa yan? For correction. Yan. Ang correction, pagtutuwid sa maling gawain, sa likong gawain. Pag mali, i-correct tayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya salamat, may nagko-correct sa atin from the Word of God. My preacher who strongly preach boldly with the Word of God without reservation. Amen? Yan. Kaya salamat, mayroong mga preacher na nagre-rebuke. No? Nagsasaway, nagsasabi ng mali, nagpaalala sa mali. Amen. Kaya huwag tayong magalit sa preacher. We preach the Word of God. Amen. Para ano? For good. For we know all things work together for good
know the purpose, and the purpose of God is for good. Kahit hindi maganda, no, ang nangyayari sa buhay natin. Pero mga kapatid, God will turn bad into good. Amen? Yan ang nais ng Panginoon. No? For good, bibigyan tayo ng nialaw ng Diyos, pinapayagan niya ang mga pagsubok para tayo sa ikatutuwid natin. For good. Kaya nga ganon, ang pastor, ang tawag yan ay shepherd. Ang shepherd ay may baston. Ang baston ay merong ano yan, yung nakaliko. Pag ang tupa lumihis, iangklahan niya yan sa liig. Oy, sa bundok ka, sa bangin ka, bumalik ka. Amen? Ganon ang trabaho ng pastor. May baston. Babastonin ka ng salita ng Diyos. Hihilain ka ng salita ng Diyos para mapalayo ka, hindi ka mapahamak, kapatid. Kaya we preach not to hurt you, but we love you. Amen? We want to help you through the Word of God by preaching the Word of God to know the purpose of God in your life. Kaya nandyan ang koreksyon. May nagkukorek sa atin. So, mali yan, kapatid. Reproof. May nagpaalala sa atin, nasa mali ka na. Direksyon. Ituwid mo na, nasa mali ka na. That's the word, reproof. Kaya yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin. Amen. Na lagi ka sa bangin, pero nandyan ka pa rin dahil may naririnig ka na salita ng Diyos na nagpaalala sa atin. Ituro sa atin instruction, ituro sa atin ang matuwid na pamumuhay, tamang pamumuhay, kapatid. Amen. Instruction, correction, and instruction. Kaya every time you come to this church, Sunday, Wednesday, anuman na mayroon tayong services, God is giving you instruction. Amen. In righteousness. Oh, ang instruction niya ay ikaw ilagay sa tamang direksyon. Ang sabi ng verse 17, that the man of God truly furnace the man of God. Amen? Para matupad ang purpose ng Diyos, the man of God na ikaw ay one day, isang lingkod ng Diyos to be a man and women of God. May be perfect para ikaw ay maging matured. Amen. Oh. Hindi tayo maging baby Christian. Matured na Kristiyano. Kasi ang baby, wala. Kahit saan mo yayain yan, sasama. Kahit anong ibigay mo dyan, tanggapin niya. Kahit anong alok mo dyan, tanggapin niya. Kasi baby. Pero ang matured na Kristiyano, isipin niya bago niya tanggapin. Amen? Bigyan mo yan ng lollipop. Iisipin niya, aba hindi ito sa akin. Pang baby ito. Amen? Yan ang perfect. Maging matured ka. Amen? Kaya dapat maging mature tayong Kristiyano. Para tayo maging isang ganap na lingkod ng Diyos, the man of God. Amen? Truly furnace. Amen? Truly furnace. Kaya ang simbahan, dito tayo hinuhubog, inaayos para maging truly furnace. Yung the truly furnace, prepared. Hinahanda ka para sa mabuting gawain unto good works. Truly furnace unto all good works. Amen? Good works. Kasi kung hindi ka nakagawa, hindi ka maayos, kapatid. Hindi ka truly furnace. Hindi good works ang gagawin mo. Bad works.
Amen? Hindi ka magamit ng Panginoon, kapatid. Kaya mga kapatid, no? Kaya, trolley furnace. Oh, yan ang target natin. Trolley furnace. Amen? Para madali kang magamit ng Panginoon. Sa isang furniture, bago mo yan i-display, na ibenta, trolley furnace yan. Maayos yan, kapatid. Oh. Inaalis pa yan na tuwing umaga, inaalis ang alikabok. Kasi pag dumating ng customer, makita niya ang kintab. Amen. Dapat ganon ang ating buhay. Makita ng Diyos, kapatid. Makita ng mga tao sa labas na tayo ay maayos at kaaya-aya at gagamitin tayo ng Panginoon unto all good works. God reveals His purpose through His Word. Amen? Mayroon inaayos ang Diyos, trolley furnace. Mayroon siyang piniprepare sa ating buhay, kapatid. Amen? Ang isang furniture, kapatid, ito, trolley furnace. Marami itong mga pagsubok, kapatid, bago ito naging makintab. Ganon din ang buhay sa natin, kapatid. Inaayos tayo ng Panginoon. First Peter 1:7. 1 Peter 1:7. Malapit na matapos. 1 Peter 1:7. Dinadaan tayo ng Diyos sa mga pagsubok. That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. Gusto natin na tayo ay maging precious na ginto, mamahaling ginto, precious na Kristiyano that perisheth, to be tried with fire. Dinadaan tayo sa pagsubok. Amen? Dinadaan tayo sa mga problema. Kasi ang ginto, lalong dinadaan mo sa apoy ng problema. Lalo kumikinang, lalo kumikintab, kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos, might be found unto praise. Amen. Oh. Kapuri-puri ang kanyang buhay. Hahanga ka sa kanyang buhay. Oh. Kagalang-galang ang kanyang buhay. And glory, makita mo ang kabalatian ng Diyos, kapatid. Makita mo ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Sabi ng customer, paano mo malaman na yan ay tunay na naginto? No? Kasi habang inaapo yan, tinatanong nila, paano mo malaman na yan ang ginto ay tunay na naginto? Sabi niya ng goldsmith, ng gumagawa doon sa ginto, sabi niya, iniinit ko yan, iniinit. At hanggang makita ko ang aking mukha doon sa ginto, yan po ay tunay na ginto. Ganon ang buhay natin, kapatid. Iniinitan tayo ng mga pagsubok, kapatid. Dinadaan tayo sa apoy ng pagsubok para makita ang mukha ng Diyos sa ating buhay, kapatid. Amen? Makita ang glory ng Diyos hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, dinadaan yan sa apoy. Amen? Katulad siya ng ginto. At ang salita ng Diyos ay katulad din yan ng tabak, ng espada sa Hebrews 4:12. Amen? Hebrews 4:12. The word of God is quick and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Tumatagos sa ating puso, kapatid, sa ating espiritu at kaluluwa, hanggang doon sa utak ng ating mga buto, joint and marrow, hanggang sa utak natin, kapatid. Oo. Hanggang sa isip natin, kapatid. Kaya tagusin yan ng salita ng Diyos. Discerner of our thoughts and intents of the heart. Alam niya ang ating iniisip. Alam niya ang ating binabalak, kapatid.
Alam niya ang ating intensyon ng ating puso. Kaya kapatid, kaya the Word of God is God's revelation. Amen. Kaya mga kapatid, no? Kaya hinihiwa tayo. Oo. Sword. Kaya every time nandito tayo sa church, kapatid, inioperahan ng Diyos ang ating buhay, ang ating puso. Hinihiwa niya. Inaalis niya ang mga bagay na naghahadlang sa atin para hindi tayo magamit ng Diyos. Amen. Inooperahan tayo. Inaalis niya ang mga taba-taba dyan na naghahadlang sa ating paghinga, sa ating puso, kapatid. Ngayon, inaayos tayo, kapatid. Mayroon siyang gagawin sa buhay natin. God operates our heart every time na makarinig ka ng Word of God. He operates our life. He operates our heart. Amen. Kaya, mga kapatid, alam ng Diyos. Tingnan sa Hebrews 4:12. The Word of God is a sword. Tingnan niyo sa verse 13. Nakakonek ang verse 13. Kaya hinihiwa niya. Bakit? Neither is there any creature that is not manifest in His sight. Lahat ng mga nilalang ng Diyos. Oo. Kahit gaano kaliit ang langgam, kita ng Diyos. Walang mga bagay sa ating buhay na hindi nakikita ng Diyos. Neither is there anything, any creature that is not manifest in His eyes, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Alam ng Diyos ang mga ginagawa nating kapatid. Naked tayo sa harapan ng Diyos. Yan ang tandaan natin, kapatid. Walang makapagtatago sa Diyos. Lahat hayag at lantad sa paningin ng Diyos. At sa Kanya tayo isang araw magbibigay sulit. Hindi tayo magsusulit sa pastor, sa Diyos tayo magbigay ng sulit. Sa Diyos tayo mananagot, kapatid. Kaya wala tayong kukubli sa harapan ng Diyos. Oo. Kaya hindi mo na kailangan magtago-tago pa. Ano man yan, maganda man yan, o pangit man yan, o kasalanan man yan, ang tinatago natin, wala tayong may tago sa Panginoon. Basahin natin Hebrews 4:13. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen? Wala. Open tayo. Open book, open life, open heart. Lahat ng ginagawa natin, kapatid, tama man yan o mali, alam yan ng Diyos. Wala tayong may tago sa Panginoon, kapatid. Maybe nakaniktay ka dyan, nakamaganda ang damit mo, ang haba ng damit mo. Hindi man nakita ang talampakan mo na, kapatid, pero kita ka ng Diyos lahat. Oo. Ano ang gagawin natin dyan? Ipahayag na lang natin sa Panginoon. Lord, kita mo na. Alam mo na, Panginoon. Wala akong may tago sa inyo, Panginoon. I-apply mo na lang ang 1 John 1:9. Ang sabi niyan, if we confess our sin, yan na lang gagawin natin, kapatid. Salamat, mabait ang Diyos. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Yan na lang gagawin natin sa Panginoon. Amen? Itago mo yan sa simbahan, wala rin magagawa. Kita ka pa rin ng Diyos. Confess mo na lang sa Panginoon, Lord, nagkamali ako sa iyo, Panginoon. Forgive me, O God. Cleanse me sa aking mga kalikuan, kasalanan.
mga mali kong mga diskarte, desisyon, Lord, patawad po, Panginoon. At patawarin ka. He is just to forgive all our sins. In Isaiah 1:18. Last verse na lang natin. Isaiah 1:18. Come now. Kailan mo yan ilapit sa Diyos? Ngayon na. Huwag kang umuwi. Huwag mo matapos ang service na ito na hindi ka malapit sa Panginoon. Siya nag-invite sa atin. Ang bait ng Diyos natin, ano? Patawarin ka. Sabi niya, lumapit ka lang sa akin. Let us reason together. Mag-ayusan tayo ngayon. Ayusin natin ang lahat. Ang ganda ng Diyos, ano? Lumapit ka sa akin. Magpaliwanagan tayo. Oo. Mag-ayusan tayo. Gaano man yan, sabi niya, through your sins be as scarlet, gaano man yan, karumi ang iyong kasalanan. They shall be white as snow. They red like crimson. They shall be as wool. Amen. Gaano man yan. No. Kalaki, karumi, kabigat na kasalanan. Sabi niya, gawin ko yung busilak sa kaputian pag lumapit ka sa akin. Amen? Kaya lumapit natin sa Panginoon. Amen? Know the purpose of God. Amen? And lastly, God's plan to fulfill His God's plan. Bakit nangyari sa buhay natin yan? Mayroon siyang gusto na magandang plano. Kaya nga, for we know all things work together for good to them that love Him. May mga masama na nangyari sa buhay natin. Ang nais ng Diyos to fulfill His God's plan. Amen. Jeremiah 29:11. Yan. Yan na, last na yan ha, pinaka-last na. Promise. Promise. Yan. Sabi ko na, last pa eh. Pero ito na. Sabi niya, I don't want to miss this point na ito. Pagsiin ko na lang. Mayroon nais ang Diyos. May mga masamang nangyari sa atin. May mga problema na dumarating sa atin na hindi natin nagustuhan. Pero kapatid, tandaan natin, lumapit ka sa Diyos at ipopulfill niya ang kanyang plano. May plano ka, alam ko. Marami kang mga plano sa iyong mga future. Pero mas maganda ang plano ng Diyos sa atin. Basahin natin ang 29:11. For I know the thoughts that I think toward you. Amen? No. May mga pagsubok na dumarating, pero matanda natin, gusto ng Diyos, may pagsubok na dumarating sa buhay natin, pinayagan niya yan para masunod ang kanyang plano sa iyong buhay. Sabi niya, I know thy thoughts towards you. Sabi niya, ako lamang ang nakakaalam ng isip ko, ng plano ko para sa iyo. At may inahanda ako para sa iyo. Para magdulot ito ng kabutihan para sa iyo. Ito ay sa ikabubuti mo for good at magdudulot ito ng kapayapaan at hindi ito para ikaw maging masama, to give you unexpected end. Bigyan kita. Now, may plano ako at pag-asa sa hinaharap mo. God's plan, best plan for your future. No? Ba, saan ka makita na mayroong plano ang Diyos sa iyo, sa iyong future? Oo. Maganda ang ending. Expected end
maganda ang ending ng buhay natin, kapatid. Karamihan sa mga palabas, sa mga sine, mga sine, ang ending lagi niyan, ginagawa yan ng direktor na hindi maganda ang nangyayari. May mga namamatay, may nililibing. Napansin niyo pag nanood kayo ng mga sine, hindi na kasi uso ang sine ngayon mga pelikula. Ang ending yan lagi, may nililibing, may iyakan. Pero hindi yan ang ending ng buhay natin. Pag i-fulfill ng Diyos ang purpose natin, not evil, sabi rito not for evil, hindi sa iyong para maging masama ka, sa ikabubuti mo, kapatid. Ano maganda pa? Pag i-fulfill na-fulfill na ang purpose ng Diyos sa atin, sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Napakaganda ang verse 12. Don't miss this verse 12. Lagi nating binabasa. Then, yan na. Shall ye call upon me, and ye shall go, and pray unto me, I will hearken unto you. Pag lumapit ka, may kahilingan ka, may pakiusap ka, pakinggan kita. Kaya huwag ka nang lumihis sa purpose ng Panginoon. Amen. Kaya, live and die with purpose. Amen. Fulfill God's purpose. Amen. Know the purpose of God. No. Yan po ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Tayo po mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for a great message tonight. Amen. Sige po, habang tinuto kahit panyaya, nakita mo sa buhay natin. Kahit hindi maganda ang nangyari sa buhay natin, masalimuot, miserably ang nangyari sa buhay natin, sige po, lumapit ka sa Panginoon. Let us reason together. Sabi ng Panginoon, come and reason together. Sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, makipag-ayos ka sa akin, pag-usapan natin yan. Ayusin natin yan. Kaya, don't end this service na hindi kayo ayos ng Diyos. Come and let us reason together. Gaano man yan, karumi, kalaki, kabigat na kasalanan, ay gawin ko yan. Busilak sa kaputian. Linisin ko yan lahat. At tuparin ko ang iyong purpose. Ang purpose ko sa buhay mo. Maybe may plano ka sa iyong buhay. Tanda natin, the best plan is God's plan. Kaya nga sabi niya, for we know all things work together for good to them that love Him according to His purpose. According, it means our purpose is aligned to the plan of God. Sige po, kausapin natin ang Panginoon. Wala tayong maikubli sa Panginoon. Sa mga naka-livestream, sige po, just kneel down where you are. We are naked in the sight of God. Wala tayong maikubli sa Panginoon. Lahat hayag. Kita ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Ang gagawin na lang natin, makipag-usap tayo sa Panginoon. Makipag-ayos tayo sa Panginoon. And we go home. We have peace of mind. Sige po. Ang bait ng Diyos is a loving and forgiving God. Inalaw niya ang mga bigat na nangyari sa buhay natin. Kasi mayroon siyang purpose para matupad ang dakilang plano niya sa iyong kinabukasan. Sige po, kausapin natin ang Panginoon.
Dakilang Diyos, napakabuti ninyo sa buhay namin, Panginoon. Napakabait ninyo, Panginoon. You are loving and forgiving God, O God. Salamat, Panginoon, na mayroong dakilang layunin ka sa buhay namin. Ang mga bagay na nangyari sa buhay namin, I don't know, Panginoon. Ano man ang aming naranasan sa ngayon, I have no idea sa mga kapatiran, pero alam ko may purpose ka, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon. We should live and die with purpose. Nawa, hindi masayang ang aming buhay, Panginoon, habang kami nabubuhay sa lupang ito, Panginoon. Nawa, mamuhay kami na mayroong purpose, Panginoon. Kami ay kagamit-gamit, Panginoon, sa inyong gawain. Salamat po, Diyos. Binabalik ko pong lahat ng papuri. Thank you sa mga kapatiran na lumapit. I don't know. And within their heart today, oh God, di ko alam ang mga buhay ng bawat isa. Ikaw lang po ang nakakaalam. Salamat po, O Diyos, sa inyong mensahe. Nilagay mo sa puso ng iyong lingkod at aking sinabi ang nais mong iparating